Bukod naman sa patuloy na pagtulong ng mga iba't ibang organisasyon sa mga apektado ng Bagyong Yolanda ay hindi natitinag ang inisyatibo ng mga residente na gumawa ng paraan para bumangon muli. Isa ang International Committee of the Red Cross sa mga patuloy na umaayuda sa mga residente sa pamamagitan ng kasanayan, serbisyong medikal at tulong pinansyal. Narito ang espesyal na ulat ni Joy Salamatin. Ang Bagyong Yolanda ay isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa daigdig at ang ikalawang pinakamalakas na bagyong naitalang tumama sa Pilipinas. Nagdulot ito ng malawakang pagkawasak at pagkasira ng mga ari-arian, gayon din ng kabuhayan. At dahil sa maladilubyong pinsalang dulot nito, ay pinangalanan itong Super Typhoon Yolanda. Nilisan nito ang bayan na Tacloban na siyang sentro ng malawakang pinsala na walang makain, walang elektrisidad, walang tubig na mainom, at higit sa lahat, walang komunikasyon. Tinatayang mahigit sa 16 na milyong katao ang apektado at naperwisyo. Maging ang paliparan ng Tacloban ay nasira dahil sa paghampas ng malalaking alon mula sa dagat. Halos mabura naman ang pamayanan ng Tacloban sa mga mababang lugar sa tabing dagat. Tinataya namang nasa 6,300 katao ang namatay at mahigit sa 1.14 milyon katao ang nawalan ng tirahan. Pagkaraan ng isang taon, ang mga nakaligtas ay patuloy na bumabangon sa bangungot ng nakaraan. Ilang komunidad ang nag-umpisa ng magtayo muli ng kanilang mga tirahan sa tulong na rin ng gobyerno. Samantala, may iba namang nangangailangan pa ng ayuda. Si Edmundo Pabelio, isang magsasaka mula sa Samar Island, nawala ng tirahan at pananim sanhi ng Bagyong Yolanda. Talaga, kuha naman din mga ruban ng balay, at tapos kinabuhasan o rin ng pagkaon, at siguro mga 3 araw, talagang mahirap. Dahil sa maladilubyong pinsalang dulot ng Bagyong Yolanda, ilang araw ding walang makain ang pamilya ni Mang Edmundo. At dahil nawalan ng tirahan, nagdesisyon si Mang Edmundong mag-aral ng pagkakarpintero upang siya mismo ang bumuong muli ng isang matibay at matatag na bahay para sa kanyang pamilya. Dahil sa kaalamang ito, nakita ni Mang Edmundo na pwede niyang pagkakitaan ang pagiging karpintero kapalit ng nawala niyang kabuhayan bilang isang magsasaka. Katuwang ang kanyang anak ay kinuha sila ng Red Cross bilang mga karpinterong magtatayo ng storm-resilient houses para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ang International Committee of the Red Cross o ICRC sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross ay nakapagsanay na ng mahigit sa 500 bihasa at magagaling na karpinterong nagtatayo ng mga matitibay na bahay. Magkatuwang rin ang ICRC at PRC sa pagtatayo ng mga napinsalang healthcare facilities, maging ang pagsusupply ng mga medical na kagamitan at gamot. Samantalang mahigit sa 3,500 pamilya na rin ang nakatanggap ng benepisyong pinansyal mula sa mga nasabing ahensya para sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, si Mang Edmundo kasama ang kanyang pamilya ay nakatira na sa kanilang bagong tahanan na siya mismo ang nagtayo gamit ang kanyang kaalaman at kasanayan. Habang ang pagbangon ay unti-unti nang naaninag, ang tulong ng mga kababayan nating mapagkawang gawa ay kailangan pa rin ng mga biktima ng Bagyong Yolanda tungo sa isang maaliwalas, maliwanag at magandang bukas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joy Salamatin nag-uulat.